Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. And please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, this is your situation, your challenge, your advice, at your outcome. So, judgment, no? This is a time for rebirth. This is a time for change. This is a time for reassessment, no, ng inyong sitwasyon. Probably also there is an important thing, may important decision making din siguro kayo na kinakaharap dito. And kung ano man ito, no, na decision na to, kailangan ninyong pag-isipan mabuti, kailangan ninyong pagdesisyonan ng maayos because po pwedeng this could be a life-changing, no? This could be a life-changing situation para sa inyo, Capricorn. Kaya kailangan ninyo na pag-isipan ninyong mabuti kung ano ito. I-reassess muna ninyo ng maayos ang buhay ninyo. Tignan ninyo maigi, re-evaluate what is happening in your life para nang sa gayon makapag-desisyon kayo ng maigi, ng maayos, no? Kasi it's going to have a major impact sa buhay ninyo. Hindi lang ngayon, hindi lang for few weeks, no? But it's going to have an impact for the long term. Kaya kailangan na pag-isipan mabuti, no? Kung ano man ang sitwasyon na ito. Kailangan may dito may rebirth, no? Kailangan ninyong ang decision na to, it's going to change the course of your life, no? Kaya kailangan masusing pag-iisip, pag-aaral ang gagawin ninyo sa inyong sitwasyon muna. But ang challenge ninyo, baka kailangan ninyo rito na humingi ng tulong from other people. Kailangan ninyo siguro dito ng advice, hindi ninyo ito makapag-desisyonan mag-isa na idea nyo lang gagamitin, sariling diskarte lang ninyong gagamitin. So you may need to seek for advice from other people. You may need to get some perspective or hear other people's perspective. Baka kailangan ninyong magtanong-tanong pa kayo. Kailangan ninyong sumangguni, no, sa ibang tao. Katulad na lamang ng mga spiritual people, spiritual advisor, spiritual person, no? So siguro kailangan ninyong kailangan ninyong humingi ng opinion nila, para siguro na mas magkaroon kayo ng mas malinaw na direction of where you are heading. Ano yung mga decision na gagawin ninyo sa inyong sitwasyon. At yung advice, walking away. Walking away. Baka meron kayong kailangang iwanan na. Baka this could be something na baka ito yung kailangan ninyong pagdesisyonan na tatanggalin mo ba sa buhay mo ito or hindi. 'Di ba? Kasi maybe you are hanging on to something or to someone na hindi na kailangan. 'Di ba? Maybe you are still attached to someone or to something or to a situation na hindi naman ito nagsiserve ng best interest nyo na. Hindi naman na ito nakakatulong sa'yo. Hindi naman na ito nakakabuti sa'yo. Kaya siguro din kayo nahihirapang magdesisyon, 'di ba? In the past. Kasi it's definitely hard to let go, 'di ba? Mahirap talaga mag-let go. Lalong-lalo na kung napamahal na sa'yo yung tao or matagal na ninyo itong ginawa, matagal nyo nang nakasama, 'di ba? Matagal nang nandiyan din sa buhay mo. So, totoo, it's easy said than done. Pero, may mga pagkakataon tayo na kailangan nating lakasan ng loob para ma-detach
tayo sa bagay, sa tao, or sa sitwasyon, no? Kasi kung hindi na talaga nakakabuti para sa inyo or sa atin, 'di ba? Kaya maaaring itong advice sa inyo, walk away from that. No, maaaring ito na yung panahon na talagang kailangan na ninyong iwanan ang sitwasyon na to. Kasi it's just going to attract more negativity into your life, no? Kasi kung clutter na lang ito sa buhay ninyo, 'di ba? Kung hindi naman ito nagdudulot ng magandang sitwasyon na sa buhay ninyo, so talagang it doesn't deserve to be there pa sa buhay mo, 'di ba? Sayang ng oras, ng effort ninyo, ng resources ninyo, ng energy ninyo na nilalagay ninyo into it, hindi ba? Kaya yon, so siguro talagang kailangan ng seryosong pag-iisip, seryosong pag didiskarte ang kailangan ninyong gawin dito, no? So that mapagdesisyonan ninyo ito ng maayos, 'di ba? At maisip din ninyo if you are really going to give it up, kung alisin mo na to sa buhay mo, then where are you heading next? What is your next agenda? Anong susunod mong gagawin? 'Di ba? Which path you are heading? No? So maraming pwedeng dapat ninyong isipin dito, no? Sa isang desisyon, kailangang handa rin kayo of what is going to happen next, no? What's your next plan? Yung ganon. At with the two of, ito yung outcome ninyo, which is planning, no? So, kailangan muna ninyo talaga na mapagdesisyonan ang sitwasyon na to, then you make plans after, 'di ba? Hindi pwedeng ginawa mo na to, sige, let's say for example, iniwan mo na, let's say for example, trabaho ito, 'di ba? Iniwan mo ng trabaho mo, then after that, kailangan mo dumiskarte na. Kailangan mo ng pag-isipan mabuti. Ano na ngayon ang gusto mo? Kasi sometimes, kung mag-iisip tayo ng saan na tayo pupunta, ano na yung susunod kong gagawin, na nandiyan ka pa, nasa sitwasyon, hindi mo pa iniiwan, hindi mo pa tinatalikuran, diba? Tapos you're making plans already. Sometimes, hindi nag-workout, diba? Kasi iba yung energy pa, iba pa yung energy na nandiyan sa paligid mo, iba pa yung energy na kinikerry mo, kasi you're still there in that situation. Pero kapag wala na, kunyari, nasara mo na ang chapter na to, as in, totally, wala ka ng strings attached, no, sa trabahong ito, then that's when you start thinking, that's when you start, magdiskarte. Kasi sometimes, mas maiging putulin mo muna yung inyong connection, no, dito sa sitwasyon na to, at saka ka magsimulang mag-isip, kasi mas makakapag-isip ka ng mabuti, you're going to be feeling free, 'di ba? At mas magaan, wala ka nang iisipin na hindi mo na i-consider ang kung ano pa man ang meron ka sa ngayon, 'di ba? Na trabaho kunyari, no? So, kaya mas maganda talaga na siguro mag-isip, mag-diskarte, magplano kayo once na natapos mo na ang connection mo rito sa kung ano man ito. Kung trabaho man yan, relationship man yan, career man yan, whatsoever. Then, make plans. No? Diba? Dito din, dapat may panahon ka din na mag-isip-isip. No? Pag-isipan ninyong mabuti kung ano yung gusto ninyo. Para maisip ninyo kung ano mga gagawin ninyo, because you know already kung ano yung outcome na ine-expect ninyo for the next endeavor na gagawin ninyo, diba? So, clarify natin yung judgment. We have King of Wands. So, siguro, you are going to be helped out with someone dito na nasa mataas na posisyon sa trabaho niya. Baka yung boss mo makakausap mo rito. Baka that is one person that is willing to give you an advice, 'di ba? That will inspire you, no? That will help you na marating mo dito kung ano man yung mga bagay na gusto mong marating. Maybe that person is also going to help you with that. Sa Hierophant, we have the World. Yan. So, meron kayong dito, travel, no? Maybe, Capricorn, kailangan mong umalis talaga, no? Maybe kailangan mong mag-relocate talaga dito, no? Maaring para sa ikakabuti mo, para sa ikakasaya mo, kasi depende yan sa inyong sitwasyon, ano? Pwede na talagang merong
aalis. Meron kailangang umalis at baka yun ang makakasolve sa problema mo or maaaring yun ang makakatulong sa'yo para makapagsimula ka ng bagong ganap sa buhay and you will start to live a healthier life, diba? More prosperous and more abundant life. So, we have 8 of Pentacles. Ayan. Trabaho, no? May trabaho kang pupuntahan. So, pwedeng ang aalisan mo dito is a toxic work situation or work environment, no? At kung saan kayo pupunta na sunod, no? That is still, you know, um, trabahong pagtsatsagaan mo talaga, pagsisikapan mo. Ito yung siguro trabaho na parang this could be a trabaho na very rewarding para sa'yo. You know, kung saan ka man patungo sa ngayon. So, yun ang napipick up ko dyan. For 2 of Wands, meron tayong Queen of Swords. Ayan, be true to yourself. Okay? Ito na yung pagkakataon ninyo na maging totoo na kayo sa sarili ninyo kung ano man ang gusto talaga ninyong marating, ano yung gusto mong ma-achieve sa buhay, anong klaseng sitwasyon ang gusto mong ma-experience, no? Anuhin mo na ito sa sarili mo, no? Iset mo na to sa isip mo na ito yung gagawin mo. Huwag ka nang do not pretend na you're okay even if you're not okay, 'di ba? Kaya kung anong gusto mo rito, yan ang pagplanuhan mo, yun ang sundin mo. Baka kasi panahon na, 'di ba? Para maging honest, truthful, and totoo ka na sa sarili mo. Na gawin mo na ngayon kung ano yung talagang gusto mong gawin at hindi yung kung ano ang gusto ng maraming tao para sa'yo. Okay? So, we have vacation. Start a perfect vacation and enjoy the freedom. Take time to recharge. Okay? Kasi na-stress na kayo eh. Parang stressed out na kayo sa ngayon. So, bigay mo na yan sa sarili mo. Na magbakasyon ka muna before you embark on a new beginning. Before you start a new life sa kung saan ka man papunta. No? With the departure energy dito, pahinga ka muna. Okay? Para nang sa gayon makapaghanda ka physically, mentally, emotionally, you are fit and ready, no, sa susunod mong pupuntahan. Or maaari din yung isip mo kasi pagod na din sa kakaisip, kakadiskarte, 'di ba? May decision kayong ginagawa. So maybe that's already also energy draining for you. Kaya bakasyon ka muna, magpahinga ka muna, give yourself time to recharge, okay? So, what else? We have home. Ayan. So, pwedeng staycation ang gagawin ninyo. Not necessarily na kayo ay magbabakasyon at pupunta kayo kung saang lugar. Pwede rin naman na bahay lang. You're just going to stay home, no? Staycation lang siguro ang gagawin ng iba sa inyo rito. So, that's okay then, 'di ba? Walang gastos. At you will be with your family, 'di ba? Makakabanding mo din sila, makakasama mo sila. So, why not? So, what else? We have flexibility. Gently flow through the turbulence. Life has the ability to shape you, bend, don't break. Okay? Learn to be flexible. Okay? Maging maging flexible ka sa ngayon. Maging, tawag dito, maging matuto kang to get around, no, your difficult situation. Okay? Huwag kayong babale, huwag kayong susuko. Kung may mahirap man na sitwasyon, huwag kayong susuko. Just stay in the course at magsikap ka. Continue to persevere and always think positive kasi alam naman nating lahat na walang permanente sa mundo. Lahat ng babago. Kaya kahit yung mga problema na yan, mga obstacles na dumadating sa buhay ninyo, that's going also to fade away. That's going to change. So, we also have kindness. Live with compassion. Open your heart to all life forms. Be an angel with hands. So, ito kayo, Capricorn. You've always been kind. You've always been very compassionate. Napaka matulungin din ninyo. Napaka maawain ninyo, matulungin, very supportive, 'di ba? Kaya siguro din maraming taong natutuwa din sa inyo. And siguro din mayroon na kayong narinig, no, ng mga tao sa paligid niyo na nagsabi sa inyo na thank you for being my angel, 'di ba? Kasi siguro you already have touched many people's lives. You already have
touched a lot of people, 'di ba? No, yung buhay nila, natulungan mo na sila in many different ways. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.